Okay. Okay. Kumusta signal ko? Malinaw, bro. Okay. Uh, Loud and clear, bro. So, simula na tayo. Simula na ba tayo, kapatid? Yes, bro. Yes, bro. The floor is yours, bro. Okay. Sige. Maraming salamat sa lahat nating mga kapatid at salamat din sa pagkakataon na nagiging kabahagi dito. Ang ating paksa na tatalakayin ngayon ay kaugnay sa Immaculate Assumption of Mary. No? Ito ay isa sa mga dugma ng simbahang Katoliko, ang Assumption of Mary. So, the mystery of the Assumption consists in the end that the Virgin Mary was elevated by angels, not by her own merits. This means that God wished to preserve her at the end of her days. Historically, she is portrayed as surrounded by angels to bear her above the clouds. Jesus, however, ascends to heaven by His own divine power. So ito ang dogma, Assumption of Mary, na ayon sa Catechism of the Catholic Church. Okay, nakita nyo ba ang PowerPoint ko dyan? Okay. Yes, bro. Yes, bro. Okay, Yes, sige. bro. Tuloy tayo. Ito sa Catechism of the Catholic Church, numero 966. Finally, the Immaculate Virgin preserved free from all stain of the original sin. When the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things, so that she might be more fully conformed to her Son, the Lord of Lords, and the Conqueror of sin and death. Yan ang sa Catechism of the Catholic Church, numero 966, batay sa idineklara ng Santo Papa na si Pope Pius XII noong November 1, 1950 sa kaniyang Munificentimus Dios, no? At nagdeklara na ang Agosto 7 ay ang kapistahan sa Assumption. At alam nyo ba na meron tayong tradisyon mula pa noon, mga kapatid, na parang nakalimutan, batay sa private revelation ng Mahal na Birhen Maria, na sa araw na ito, sa piyesta ng Assumption, kung tayo'y magpamisa ng kaluluwa sa purgatorio, ay dadalhin ng Mahal na Birhen Maria patungong langit. Batay yan sa private revelation. Pero ito ang isa sa mga doktrina na mariing tinulugsa sa iba nating mga kapatid, sa iba yung pananampalataya, na wala daw batayan sa Biblia na si Santa Maria ay pinaakyat sa langit. Sila di gumagamit ng talata. Pero malinaw po ang mabasa diyan sa Book of Revelation chapter 12 verse 1 na may isang babaeng pinaakyat sa langit at ang babae ito ay may korona. So ang tanong, sino po ba ang babaeng ito? Walang iba kundi ang Mahal na Birhen Maria. Dahil kung tingnan natin yung talata sa verse 5, nakasaad yan na ang babae ay magbigay o nagbigay. Ibig sabihin, nagsilang
ng isang batang lalaki na ang batang lalaking ito ay maghahari sa lahat ng nasyon gamit yung tungkod umano. So ang tanong, sino ba itong batang babae, batang lalaki na gamit ang tungkod na maghahari sa lahat ng nasyon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus maghahari siya, mabasa sa unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 15, King of Kings, at mamumuno siya sa lahat ng bansa na gamit ang tungkod na mababasa sa Revelation chapter 2 verse 25. He shall roll them with a rod. So, itong doktrina at dugma ng simbahang Katoliko, alam nyo ba, before declaring the Assumption a dogma in Munificentimos Dios 1950, sa encyclical letter, mga kapatid, na encyclical Di Pari Virginis Maria noong 1946 ni Pope Pius XII, nakakuha siya ng suporta sa mga obispo. Imagine, based on their overwhelming support, 1,210 among the 1,232 bishops proceeded with the dogmatic definition. See? At alam niyo naman na ang pananampalataya ng simbahang Katoliko ay di batay sa sola scriptura o Bible alone. So meron tayong pilar, no? Maliban sa Magisterium Teaching Authority, meron tayong Bible, of course, Bible, ang may-ari ang simbahang Katoliko. Sa aklat na ang pamagat ay Roman Catholicism by Loren Bettner, page 105, Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her, at meron tayong apostolic tradition. So, batay sa deklarasyon ng Assumption ni Pope Pius XII, Apostolic Constitution, Munificentissimus Dios, noong November 1, 1950, from all eternity and by one and the same decree of predestination, the august Mother of God is united in the sublime way with Jesus Christ, immaculate in her conception, a spotless virgin motherhood, and the noble companion of the divine Redeemer, who won a complete triumph over sin and its consequences. She finally obtained the crowning glory of her privileges to be preserved from the corruption of time. And like her son, therefore, her to conquer death and to be raised, body and soul, to the glory of heaven. Yun po ang deklarasyon ng simbahan. So, si Santa Maria ay inaakyat sa langit. Ito ang katotohanan na siya ay inaakyat sa langit at inahayag ng banal na espiritu sa simbahan. Inahayag ng banal na espiritu sa simbahan. At marami ng mga noon pa man may pagdiriwang na sila. Makita natin yung tinatawag na constant paradosis sa simbahan na nag-affirm sa belief in the Assumption of Mary. Halimbawa, in the 5th century, meron na ng kapistahan sa Assumption of Mary.
was celebrated in Syria. At 5th century and 6th century. Sa 6th century, merong tinatawag na apocryphal books where testimony of a certain Christian since to be adherents felt that the body of Mary, Mother of God, should lie in a sepulcher. And then, sa 5th century, may Feast of Assumption of Mary na ipinagdiwang sa Syria. At sa 6th century, may kapistahan na sa Assumption of Mary na ipinagdiwang sa Jerusalem at sa Alexandria. No? Sa 7th century, merong clear and explicit testimony was given on the Assumption of Mary in the Eastern Church. At ganun din sa Western Church during Gregory Tours sa taong 538 Anno Domini. At sa 9th century, yon, the Feast of the Assumption was celebrated in Spain. So gradually developed, no? Ganun talaga ang simbahan. So in 10th and 12th century, so no dispute whatsoever in the Western Church, where there was dispute over the false epistles of Jerome on the subject. So, alam naman natin na may mga lumilitaw na mga Gnosticism at gumagawa ng mga tinatawag na apocryphal books. Kaya merong naganap na dispute kaugnay dito. So 12th century, the Feast of Assumption was celebrated in the city of Rome and also in France. In 13th century, hanggang sa kasalukuyan, yon, ipinagdiwang ng simbahan ang kapistahan natin sa Assumption of Mary at batay sa 1950 deklarasyon na ex-cathedra talaga ni Pope Pius XII. Alam naman natin, kung balikan natin ang Biblia, sabi ng ating Panginoong Hesus kay San Pedro, feed my sheep. At ano po ba yung feed my sheep dyan sa John? Chapter 17. Kung tingnan natin ang Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they shall feed you with knowledge and doctrine. So, meron talagang magtuturo natin, hindi Bible alone lang, na kung ano ang mabasa sa Biblia, yon ang paniniwalaan. Hindi tayo ganong mga Katoliko. So, si Santa Maria ay inaakyat sa langit. Ito ay ipinahawatig, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Kahit pa sa lumang tipan. Bakit? Alam niyo ba, yung tapyas na bato na sinusulatan sa mga batas ay nakasilid yun sa kaban ng tipan. So, kung ang tapyas na bato na may mga nakasulat na mga batas ay nakasilid sa kaban ng tipan, ito pa kayang isang katawang ginagamit mismo ng ating Panginoong Hesus? Kaya, kung mapansin natin, mga kapatid, yung sumusunod na talata, halimbawa, dito muna tayo sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 16. Ang dalawang tapyas na bato ng kasunduang ibinigay ko sa inyo ay ilalagay mo sa kaban. See? So, ang tapyas na bato na nakasulat ang salita ng Diyos, ang kanyang mga utos, ay nilagay talaga sa kaban. At ayon sa mga awit, Kapitulo 132, versikulo 8, bumangon ka, O Panginoon, at pumunta ka sa iyong dakong pahingahan. Ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan. Hindi hiwalay yung kaban sa pagbangon ayon sa hula sa Panginoon. No? So, kung
O na kung yung nakasulat, kung saan isinulat ang batas ay inilagay yun sa isang kaban, mga kapatid. No? Ano pa kaya yung magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo? Kung yung kinasusulatan ng batas, patotoo na ay ipinaghahanda yon ng isang sisidlan na inihanda talagang maigi dahil pinabanal ng husto upang magiging karapat-dapat na paglagyan yung 2 tapyas. So, alam nyo, sa bagong tipan, ang ating Panginoong Jesucristo pinaghandaan na talaga ng katawan ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ano daw? Sa pagpasok niya sa sanlibutan, inihanda ang isang katawan. Sinong katawan ito? Kung tingnan natin ang Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, datapuat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. See, napakalinaw at balikan natin bago yung Revelation chapter 12 verse 1 na may nakita si San Juan na babae na may corona. Alam nyo ba, sa aklat ng Apokalipsis, mababasa natin, mga kapatid, na may nakita, bago pa yung Revelation chapter 12 verse 1, may nakita na kaban dun sa langit. Kung ang kaban na yari lamang sa kahoy, mga kapatid, ay binalutan noon ng ginto dahil sa ito ay pinaglagyan ng batas ng Diyos. Si Santa Maria pa kaya na siya mismo ang nagdala sa kanyang sinapupunan sa Diyos na nagkatawang tao? So, kung tingnan natin ang nakasulat sa talata bago ang Revelation chapter 12, may kaugnayan ito. Bago ang Revelation chapter 12 verse 1, ito ang ating mabasa. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. There were flashes of lightning, tremblings and bells of thunder, an earthquake, and the violent hailstorm. So, yon, mabasa natin. Pero, alam nyo, dahil ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, pag ginagamit natin yung Revelation chapter 11 verse 19, sasabihin nila, asaan si Santa Maria diyan? Mabasa ba sa si Santa Maria sa talatang yan? Binanggit ba sa Revelation chapter 11 verse 19 na si Santa Maria ay nasa langit na? Yon. Dahil litra por litra kasi yung gusto nila. But remember, even sa King James Version, even the word Bible does not found in the Bible itself. Kaya, batay sa binasa nating Revelation chapter 11 verse 19, gamitin natin ang logic. At nandyan ang sagot. Isipin natin sino ba yung binanggit na God's temple in heaven. Hindi yan literal, mga kapatid, na temple in heaven. Templo ng Diyos na nasa langit. Hindi yan literal. Ang templong yan, walang iba, kundi
ang ating Panginoong Hesus mismo na tinutukoy sa John chapter 2 verse 21. But he was speaking about the temple of his body. See? And then sa Revelation chapter 21 verse 22, I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. See? So, napakalinaw mga kapatid. So, kung sinasabing ang templo sa talatang yan ay hindi literal na templo sa langit, kung hindi literal na templo sa langit yan, templo ng Diyos na binanggit sa talata sa Revelation chapter 11 verse 19, walang iba kundi ang kordero ng Diyos na ang ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, sino itong Ark of Covenant na nakita din na nasa langit? Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Paano Bro, natin Bro, Yes? excuse mo na bro. I'm sorry to interrupt you. Kasi iyan muna natin yung 3 o'clock prayer. Okay. Yeah. So maraming salamat bro. Yeah, call on Sis Neri Abusaka from the Praise and Worship Head Committee to lead the 3 o'clock prayer. Okay, thank you so much, bro. Okay. Let us all put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You expired, Jesus, but the source of life, last hope for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's continue, bro. Okay. So, sa live ko, mayroon ng mga nagkukomento dito. Oh. Sige. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating talakay kaugnay sa isa sa mga dugma sa simbahan, ang Assumption of Mary. Okay, balik natin na malinaw na ang mabasa sa Revelation chapter 11 verse 19, hindi yun literal na templo ng Diyos na nasa langit, kundi ang tinutukoy dyan ayon sa Juan Kapitulo 2 versikulo 21, Revelation chapter 21 verse 22, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung di literal yung Ark of Covenant na mabasa, yung kabanang tipan, di din yan literal. Sino ba yung kabanang tipan? Kung balikan natin, may hula na sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 9, na ang sabi, David became frightened of the Lord that day, and he said, how can the ark of the Lord come to me? Meron yang kaugnayan sa mahal na Birhen Maria. Bakit? Sa bagong tipan, ganyan din ang nangyari mismo sa mahal na Birhen Maria. Nang pumunta ang mahal na Birhen Maria kay Santa Elizabeth, ano po ba ang sabi ni Santa Elizabeth? Ayon sa Luke chapter 1 verse 43,
And how does this happen to me? The mother of my Lord should come to me. Para sa mga nagkomento din na si Santa Maria hindi ina ng Diyos, yung mother of the Lord na yan, wala nang iba, ang Lord ay God. Okay. Tinatalakay na yan sa paksa na Mother of God, no? Dahil alam naman natin sa Lucas 1:35, asikwe al Santo Niño, huiba inaser lulyamaran iho na Diyos. Ito pa, kung tingnan natin na si Maria may kaugnayan sa tinatawag na si Santa Maria, kaban ng bagong tipan. Bakit? Kung tingnan natin, balikan natin, 2 Samuel 6:11. Ito ang babasa natin. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. So, nanatili ang Ark of Covenant sa balay mismo ni Obed-Edom. Pero ganito din ang nangyari sa mahal na Birhen Maria. Nanatili siya sa bahay ni Santa Elizabeth sa loob ng 3 buwan. Ito mabasa natin sa Lucas 1:56. Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. So, diyan, napakalinaw mga kapatid. Kaya itong kaban ng tipan na nauna nang binasa natin kanina sa hula, na hindi lang ang Panginoon, kundi pati na ang kaban ng tipan ay aakyat sa langit, malinaw na sumisimbolo ito at walang ibang tinutukoy dito sa bagong tipan kundi ang mahal na Birhen Maria. No? So ito pa, ang mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4. Naroon ang gintong altar na sunugan ng ensinso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkakaroon ng osbong at ang tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. So, yun ang laman ng kaban ng tipan sa lumang tipan, mga kapatid. Di ba? Sa Old Testament. Ano yung laman? Una, yung mana. Pangalawa, yung tungkod ni Aaron. Pangatlo, yung tapyas. At alam natin na itong 3 mga bagay na ito, mga kapatid, na laman mismo ng kaban ng tipan ay kombinasyon ito at sumisimbolo mismo sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Una, yung binanggit sa Hebreo 9:4 na mana. Di po ba yun ay tinapay na ginagamit noon sa mga Israelita para sila'y mabuhay? At itong tinapay na ito sa bagong tipan na binanggit sa Juan Kapitulo 6, versikulos 50-51, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tinapay ng buhay na bumaba mula mismo sa langit. Pangalawa, yung binanggit sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4 na tungkod ni Aaron. Ano po ba yung kugnayan sa ating Panginoong Hesus? Si Aaron, mataas na pare sa Old Testament. Kaya yung tungkod ay patungkol yon sa pagiging pare, mga kapatid. Ay, alam naman natin sa bagong tipan, Hebreo Kapitulo 4, versikulo 14-16, ang ating Panginoong Hesukristo ang mataas na pare. So, yun talaga ay mga sumisimbolo na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus.
Ano yung sinasabi pangatlo sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4? Yon ang tapyas ng bato. Ay ano po ba yung nakasulat sa tapyas ng bato? Yung walang iba. Di mo ba? Sa talata, isinulat mismo ng kamay ng Diyos. Naalala nyo ba yung may babaeng nagkasala, dinala sa ating Panginoong Hesus para hatulan? Umupo siya at sumulat gamit ang kanyang kamay dahil siya ang batas. At yung 10 kautusan ng Diyos, yun ang salita mismo ng Diyos. At sino ba ang salita ng Diyos? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, na nagkatawang tao, kundi ang ating Panginoong Hesus. So kung si Hesus ang tinutukoy ng kombinasyon sa tatlong bagay na laman sa loob ng kaban ng tipan, mga kapatid, ang tanong, kanino naman tumutukoy yung pinaglalagyan ng tatlong bagay sa kaban ng tipan? Walang iba. Kung gamitin natin ang logic, tumutukoy yan sa mahal na Birhen Maria. Dahil si Jesus lang ang dinala ni Santa Maria sa loob ng kanyang sinapupunan. Galacia Kapitulo 4, versikulo 4. So, gaya din sa tatlong bagay na dinala ng sa loob ng kaban ng tipan, ang ating Panginoong Hesus dinala din sa kaban ng bagong tipan na si Santa Maria. No? Yung sumisimbolo na tatlong bagay na nasa lumang kabang tipan, tumutukoy mismo sa ating Panginoong Hesus. Sa makatuwid, si Santa Maria ang kaban ng tipan sa Bagong Testamento. Kung ganon, malinaw mga kapatid na hindi literal ang kaban ng tipan na nasa langit na nakasulat sa talatang binasa natin na Revelation chapter 11 verse 19, kundi si Maria mismo yung nakita na balikan natin sa Revelation chapter 11:19. Then God's temple, yon ang binanggit natin, tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, and heaven was open, and the ark of His covenant, yon ang binanggit na natin na tumutukoy ni Santa Maria, could be seen in the temple. So, malinaw yan na mabasa natin sa Biblia. Kaya, inakyat sa langit ang mahal na Birhen Maria. Kung gamitin natin ang Biblia, of course, ang logic, pati na yung common sense. Bakit? Una, si Maria ay inakyat ng Diyos sa langit, gaya sa ginawa ng Diyos kila Elijah at Enoch. Kung tingnan natin ang Genesis chapter 5 verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ngayon, sa mga anti-Catholic na nagsasabing hindi totoo talaga na si Santa Maria inakyat sa langit, o sige, makapagbigay ba kayo ng libingan ni Santa Maria kung saan siya inilibing? Tulad ni Enoch, nawala. Bakit siya nawala? Sabi sa talata sa Genesis chapter 5 verse 24, inakyat siya. At sa ikalawang hari, 2 Kings chapter 2 verse 11, and Elijah went up by whirlwind into heaven. See? Si Elijah ay dinala sa langit. Pero alam nyo ba, ang tutol, ang ibang sikta na naman na sola scriptura, Bible alone, tutol din sa paggamit sa naturang talata. Bakit? Dahil sinabi nila, si Elijah, si Enoch ang binanggit diyan. Napakalayo dahil lumang tipan pa yung ginagamit ninyo.
Hindi yan patungkol ni Santa Maria. Walang mabasa diyan sa ginamit ninyong Genesis chapter 5 verse 24, 2 Kings chapter 2 verse 11, na yun ay si Maria. O na, gamitin naman natin ang common sense, mga kapatid. So, sa talatang yan, ay ginawang halimbawa natin, no? Yung 2 Kings chapter 2 verse 11, na kung ginawa ng Diyos, kunin si Enoch sa Genesis kapitulo 5 versikulo 24. Kung ginawa ng Diyos na kunin si Elijah paakyat sa langit ayon sa ikalawang hari kapitulo 2 versikulo 11, imposible naman kung kalimutan niya ang mahal na Birhen Maria na napakalaki ang kanyang role sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. So dahil si Santa Maria ang pinakamalapit na tao sa ating Panginoong Hesukristo, naging ina ni Jesus. At yung ina, yung Jesus na ito, both human and divine. Tunay na Diyos, tunay na tao. Na kung tignan natin balikan ang Lucas Kapitulo 1:35, así que al santo niño, cueva inacer lo llamaran hijo de Dios. Ano daw? Ang ianak niya ay anak ng Diyos. So ano ang ianak ni Santa Maria? Anak ng Diyos. Dahil ang ianak niya ay anak ng Diyos, sino ang ina nitong bata na tinatawag na anak ng Diyos? Walang iba, ang mahal na Birhen Maria. Okay. Puntahan natin ang Revelation chapter 12 verse 1. Sabi ni San Juan, "Now a great sign appeared in heaven, a woman." So, yun ang nakita ni San Juan. So, isang babae. Hindi yan niya masasabing babae kung hindi niya nakita ang katawan na babae talaga. Di ba ba? Common sense at logic, mga kapatid. Kaya nakita niya isang babae. Sa Revelation chapter 12 verse 1. Pero kung ating susuriin, mga kapatid, ang nakasulat, sino ba itong babaeng ito? Paano ba siya nakarating sa itaas? Nakita niya sa langit. Natural, inaakyat. So, diyan papasok ang dugma natin na Mary assumed. Pinaakyat. So, therefore, si Santa Maria ay iniakyat sa langit. Gaya sa ginawa ng Diyos nila ni Elijah at Enoch. Pero ang ating mga kapatid na sola escriptura, Bible alone, gusto nila dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Tandaan natin na yung revelation mismo ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 16, bago siya nagtatag sa simbahan, revelation ng Diyos, idinaan sa pinuno ng iglesia. At si San Pedro ang unang nakasagot sa katanungan ng ating Panginoong Hesus. At mapalad ka, Pedro, dahil ang kaalaman, karunungan niyan ay hindi galing sa kaninong tao, kundi galing sa aking Ama na naghayag sa inyo. So, hindi Bible alone ang tunay na simbahan, mga kapatid. Pero, meron din silang iba pang objection sa doktrinang ito. Bakit? Dahil sabi nila, yung aral umano na pinaniwalaan ng simbahang Katoliko na umakyat sa langit, kadalasan yun ang ginagamit ng ating mga kapatid na si Santa Maria umakyat sa langit. Iba yung umakyat, iba yung pinaakyat, ha? Pero sabi nila, kontra yan sa mabasa sa Biblia. Bakit kontra? Gagamitin nila, mga mahal na kapatid, ang John chapter 3 verse 13. No one has ever gone into heaven except
the one who is came from heaven, the Son of Man. Okay, yun. Yun ang ginagamit nila at sinasabi, di ba? Kita nyo dyan, chapter 3, verse 13, walang sino man nakaakyat sa langit, kundi yung siyang bumaba sa langit. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya heret pa nila, yung doktrina, dugma ninyong mga Katoliko na si Santa Maria nakaakyat sa langit. Yun ay kontra sa nakasulat sa Biblia. Imbento lang yan ninyong mga Katoliko. Okay? So, yun ang problema sa mga sola scriptura, Bible alone, mga mahal na kapatid. Pero, yung ginagamit nilang talata na John chapter 3 verse 13, hindi naman yun kontra sa doktrina ng Simbahang Katolika kaugnay sa Assumption of Mary. Yung pagpaakyat ni Santa Maria sa langit, katawan at kaluluwa. Dahil, alam naman natin, magkaiba ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa paraan ng pinaakyat si Santa Maria sa langit. No? Magkaiba yon. Si Jesus ay umakyat, ascended. No? Umakyat sa langit. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Samantalang ang mahal na Birhen Maria ay nakaakyat sa langit dahil siya ay inaakyat, assumed sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, Mary was assumed, taken into heaven by God's power, not by herself. So, yun ang pagkakaiba, mga kapatid. No? Kaya, kung sinasabi diyan sa ginagamit nilang talata na John chapter 3 verse 13, no one has ascended up to heaven, o walang sino mang taong umakyat sa langit, talagang tama na wala tayong tutol diyan. Kasi hindi makapasok, iba ang ascended at iba ang assumed. Kaya ito ang ginagamit nila, mga kapatid, na talata. At hindi lang yan. Ito pa, ginagamit nila na talata para tutulan ang Assumption of Mary. Nakita natin para mapaghandaan ninyo kung sakaling may gagamit nito. Unang Korinto 15:50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Yun. Ginagamit din nila yan, mga kapatid, na di po ba malinaw sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 50, na yung laman at dugo hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos? Si Santa Maria o si Maria, dahil Maria lang yan sa kanila, si Maria, sa imbintong aral ninyong mga Katoliko, nasa langit na. Kontra naman yan sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 5 versikulo 15. Kontra nga ba? Hindi. Dahil alam naman natin na yung sinabi sa unang Korinto 15:20, in every official law, there is always an exemption. May exemption. Hindi yan literal. Dahil lalabas, kontra din yung pangyayari na sila si Elijah at si Enoch, katawan yon, umakyat sa langit. May mga katawan sila, may mga dugo at laman yon. Pero bakit nakaakyat sila? Doon sa kaharian ng Diyos sa langit. So hindi yan applicable na literal talaga ang ibig sabihin, mga kapatid. May exemption yan. Lalo na sa mahal na Birhen Maria, may exemption yan.
Dahil sa ibang talata, lalo na sa binanggit natin na Revelation chapter 11 verse 19, sa Revelation chapter 12 verses 1 up to 5, yun ang patunay na ang mahal na Birhen Maria, kasama ang katawan, kung gagamitin natin ang logic at common sense, siya ay nasa langit. No? Batay sa mabasa natin. Diyan mismo sa Biblia. Kaya itong dugma natin na si Santa Maria ay pinaakyat sa langit, body and soul, na sabi nila di mabasa sa Biblia letra por letra. Tayong mga Katoliko, hindi tayo ayon sa sola scriptura Bible alone lamang, kundi merong tinatawag na shepherd na kailangan makinig tayo ayon sa 1 Kapitulo 10 versikulo 16, at inutusan ng ating Panginoong Hesus, feed my sheep. Ang unang inutusan niya, walang iba si San Pedro. At Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, ang isa sa mga dogma, Assumption of Mary, ay isa sa mga doktrinang idineklara ng simbahan batay sa ibinigay na kapangyarihan ng Diyos mismo. Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Kaya, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at series. Please do